I-observe nyo po yan mga boss. Yung ampere. Ipindot ko po yung power button. Ayan. Ayan. Yan lang po yung current ampere nya. 0.12. Ayan. Ayaw mag-power. Tapos ayan. Bagsak na. Ulit. Ulitin natin. Ayan. Ganyan lang talaga yung current nya. Ang unit po ay iPhone 11. So, shortcut na po tayo mga boss after ko i-diagnose yung mga current niya at saka yung voltage reading ng CPU ay wala na tayong ibang nakitang problema. Sa CPU na talaga ang tama nito. Kaya po ito po yung ginawa natin, tinanggal natin yung shield, yung black shield sa paligid ng CPU. Upang pagtanggal natin ng CPU, hindi sasama yung mga component na nasa paligid niya. Ayan po, tingnan niyo. Ayan, baklas na. So ngayon, tanggalin natin yung glue, yung shield na nasa ilalim ng CPU. Ayan. Ang gamit ko pala dyan ay yung solder tip. Tapos tanggalan natin yun ng solder pin. Ayan. Pagkatapos dyan, malinisan, tanggalin natin yung mga glue sa gitna. Yan ang sa mga butas na naka-square. Kasi pag hindi natin tanggalin yan, makaangat po yan pag lapat ng yung crystal na nakadikit sa CPU. So, bali stopper yun. Ayan o. So, ngayon proceed tayo sa CPU, paglinis ng CPU. Lagyan natin ng low temperature solder tin upang mas malambot siya. Para konting init lang, lulusaw na yung solder tin at mabilis natin matanggal yung glue. Ayan. Hindi ako gumagamit ng brush dito mga boss, hindi ako sanay. Dito ako sa traditional. Mas komportable ako dyan eh. Ayan, konting init lang. Tapos ang ilan. So dito, mapansin niyo mga boss, meron siyang mga nasira na mga paa. So, ipakita ko sa inyo mamaya kung paano natin yung i-resolve. Yan, patuloy tayo maglinis sa CPU. Dandahan na po yan. So, medyo taas na proseso ito mga boss. So, ayan, mag-final cleaning na po tayo. Mas mabuti talaga sa CPU na malinis siya paglapat kasi hindi ito competition eh. Ito eh. Ibigay natin ito sa customer, ipagamit ng maayos ang unit. Ayan po. Yan po yung mga solder pad na nasira. Siguro pag bunot natin, sumabay. Hindi masyadong luto. Hindi talaga yan maiwasan. Siyempre, meron ganyang mga cases but huwag magpanik. Kaya natin i-resolve yan. Yan, di-disable na lang natin yan kasi ground lang ang linya na yan. At saka yung iba, TNC po. No connection. Tapos dito naman, nag-revolve tayo ng CPU. Refresh. Ayun. Dito ang ginawa ko, may napansin ako kulang ng resistor. Ayun pala natanggal. Ayan, balik natin ang resistor. Tapos dito napansin ko mas hindi po pantay yung niya. Yung solder pad niya, kailangan po ipantay natin yan. Ayun. Tapos i-install natin yung tinatawag na CPU. Ayan po. So, ganun lang po yun kadali ang ginawa natin sa cellphone na to. Tapos, kunting init lang.
Huwag yung mataas na temperature, baka masunog yung CPU. Ayan. So tapos na yan. So i-testing natin mga boss kung okay na ba yung unit. Pero dito mga boss, meron another problema ang unit kasi. Ang unit kasi dinala sa atin, galing na sa ibang technician, tapos pinapunta sa isang technician, at yung technician nagdala dito sa atin. Maraming mga flex na naputol sa frame niya. Ayan o, napatay. Nag-restart kaagad yung unit. Ito yung panic reading niya. Ayan yung sensor na nasa baba, makita natin, si mic 2. Ayan po, yung sa may flash. Naputol pala yan. So, ginawa natin is idugtong yung linya na naputol. Kasi hindi yan mabasa ni CPU. Mag-report yan doon na absent si mic 2. So, kaya pag mabasa ni CPU may abnormality, reportings kanya, magre-restart yan siya kasi itry niya po yung basahin ulit yung yung sensor na yan, yung si mic, hindi niya nakita. Ayun po, pabilisan na lang gawa natin mga boss, pasensya na po. Ayan, nilagyan natin yan ng curing oil. Ayan na. So testing natin. Ito na po ang unit. Diretso na tayo sa sa pag tingin sa yung panic string niya. Tingnan natin kung may report panic string. Pero ito na test na namin ito na higit 20 minutes playing video, hindi na siya nagre-restart. So para makita natin yung report, ayan. So hindi na siya busy masyado. Wala siyang mga reklamo, ayan, wala siyang panics. Okay. So hanggang dito na lang mga boss. Kung meron kayong mga cellphone na nagre-restart, namamatay bigla, or ano pang problema yan, pwede nyo ilapit sa amin. Huwag po kayo mahiya mag-message sa page natin. Sigurado ako po may maitutulong po sa inyo si Davao iPhone Repair. So hanggang dito na lang, at sa susunod na video, kita-kits na naman tayo. Maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat.